Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw pong ito ay nagdiriwang po tayo sa karangalan ng mahal na Birhen ng Loreto, sapagkat ito po ay idinagdag ng ating Santo Papa Francisco sa kalendaryo ng simbahan upang ating maipagdiwang. Sa tuwing inaalala po natin ang Birhen ng Loreto, inaalala po natin ang tahanan na pinagtirhan ng mahal na Birheng Maria ni San Jose at ng ating Panginoong Jesucristo noong siya ay bata pa, sapagkat ayon po sa tradisyon, ang bahagi po ng bahay na ito ay naroroon po sa Loreto. Kaya hilingin po natin ang panalangin ng mahal na Birheng Maria at ng buong banal na pamilya upang tayo po ay kasihan ng Diyos sa ating mga pansari-sariling mga tahanan. Ito pa maging marapat tayong gumanap sa pagdiriwang na ito. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Noong mga araw na iyon, lumitaw si Elias na parang apoy. Parang sulong naggiliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kailang kasamaan, pinadala niya sila ng tagutom, at marami sa kanila ang nangamatay. Sa pangalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan, at 3 ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagilagilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lulan ng isang karwaheng hila ng kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang pagdubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw, para pagsunduin ang mga magulang at mga anak at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakita sa iyo, at saong mga namatay nang umiibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may kerubin,
kami ay tuluan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, pong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo't kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin, at iyong iligtas, lumapit ka sana. Ang puno ng ubas na itinanim mo ay iligtas, iyong punong iyon, pinalago mo't iyong pinalakas. Akitin mo, pong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami, di magtataksil sa iyo kailanman. Kami pagsiglahin, amin pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, pong mahal, iligtas kami tanglawan. Magsitayo po ang lahat. Daan ng poong nariyan, na tuwirit ihanda sa kanya, pagdupos niya'y makikita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Habang bumababa sila sa bundok, tinanong si Jesus ng mga alagad, "Bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias?" Sumagot siya, "Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. Kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman, pahihirapan nila ang anak ng tao." At naunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Habang ang mga Israelita po ay naghihintay sa pagdating ng kanilang inaasahang Mesiyas, kasama po sa katuparan ng pangakong ito ng Diyos, na darating ang kanyang hinirang na magliligtas sa kanila at magpapalaya sa kanila mula sa kanilang pagkakasakop sa mga Romano, ay ang muling pagdating ni Elias. Si Elias po ay isa sa mga pinakamagiting na propeta ng lumang tipan. At pagka sinabing propeta, isa sa agad-agad na maaalaala ng mga Israelita ay si Elias. Kapag binalikan po natin ang kasaysayan ni Elias, ang maaalaala po natin dito ay ang pagpatay niya sa napakaraming mga propeta ni Baal. Marahil pamilyar po kayo sa istorya ni Jezebel, ni Reyna Jezebel at ni Elias, kung saan nagtunggali sa kapangyarihan si Elias at ang mga propeta ni Baal, kung saan sila ay nagsumikap na mapaliyab ang isang punong kahoy, ang mga kahoy, para ipakita kung sinong Diyos ang mas makapangyarihan. At itong si Elias, noong pagkakataon na niya, binasapan niya ang mga punong kahoy at ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Nagliyab pa rin ang mga kahoy. Ang makikita po natin sa buhay ni Elias ay ang kanyang kasigasigan at katapangan
na ipagtanggol ang Panginoong Diyos bilang tunay na Diyos at pigilin ang mga Israelita sa kanilang pagiging salawahan. Alam po ninyo, ang mga Israelita, hindi naman po talaga sila loyal at tapat sa kanilang pagsampalataya kay Yahweh. Kadalasan, kapag ka po may lumalapit sa kanilang Diyos, naniniwala rin sila sa kapangyarihan ng ibang mga Diyos na iyon. Kumbaga, nagiging salawahan. At itong si Elias ang tumindig, hindi lamang upang patunayan na si Yahweh ay mas makapangyarihan sa iba pang mga Diyos, kundi upang patunayan na siya lamang ang nag-iisang Diyos. At iyan din po ang ninais na gawin ni Juan Bautista. Kaya siya po ang naging marapat na tumayo sa kalalagayan ni Elias upang ihanda ang daraanan ng Panginoon. Kaya po si Elias at si Juan Bautista ay isang tauhan sa panahon ng Adbyento, sapagkat ang kanila pong paninindigan na patunayan na ang Diyos lamang ang totoong Diyos, ang pinakamagandang paraan upang maihanda po natin ang ating mga sarili sa panahong ito ng Adbyento. Kung talagang naniniwala po tayo at nag-iintay na darating ang Panginoon, hindi po pwedeng ang puso natin ay salawahan. Hindi po uubra na naniniwala tayong ang Panginoong Hesukristo ang tunay na Diyos, ang Santissima Trinidad ang tunay na Diyos, pero naniniwala rin tayo na may kapangyarihan ang Buddha. Naniniwala tayo na may kapangyarihan din ang swerte sa ating buhay. Iyan po ang sinikap na kitling ni Elias bilang propeta. Magkaiba po kasi yung naniniwala ka na ang Diyos ay ang Diyos Ama, pero naniniwala ka din na may kapangyarihan yung ibang mga Diyos-Diyosan. Sapagkat kapag kay Yahweh ka naniwala, kapag sa Panginoong Hesukristo ka naniwala, hindi ka maniniwala na mayroon pang ibang Diyos, na mayroong kapangyarihan yung ibang mga Diyos-Diyosan. Hindi uubra na mapagsabay mo ang pananampalataya mo sa Diyos at sa iba pang mga Diyos na ito. Dahil ito ay nagpapakita na hindi ka naniniwala na ang Diyos ang lubhang makapangyarihan sa lahat ng bagay. Kaya po masakit man, pero tingnan po ninyo, marami po sa ating mga Katoliko ang naniniwala sa feng shui. Wala po sigurong problema kung ito po ay fashion statement lamang. Pero kung sa mga bahay ninyo, ang katabi po ng Santo Niño at ng ibang mga imahen ay ang imahen ng Buddha, imahen ng palaka, magtanong po tayo sa ating pananampalataya. Hindi po sa tinutuya ko po kayo, pero ito po'y maaaring pagsasalarawan na hindi buo ang pagtitiwala natin sa Diyos. Di po ba? Kasi kung sapat na ang kapangyarihan ng Diyos para sa atin, hindi na natin kailangan maniwala pa sa iba. May nakita na po ba kayong simbahan na sa tabi ng retablo, may naglagay pa nung Buddha o kaya pusang kumakaway? Palagay ko po'y wala kayong nakita. Pero bakit po kaya sa mga tahanan natin okay lang? Yan po ang maganda nating mapag-isipan. Sana sa panahon pong itong Adbyento, mas maging buo ang pagtitiwala natin sa Diyos. Dahil iyan po ang nais ng Diyos sa atin, na siya ang Emmanuel, sana maging sapat na siya para sa ating lahat. Kaya ang magandang tanong pong maiwan sa atin, salawahan ba tayo? Sapat na ba ang Diyos sa ating buhay? Amen. Magsitayo po ang lahat. Isinugo ng Diyos sina Elias at Juan Bautista upang paalalahanan ng mga tao na nararapat nilang baguhin ang kanilang pamumuhay.
Idalangin natin sa Diyos Ama na tulungan tayong magkamit ng tunay na pagbabagong loob. Atin pong sasambitin, Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, naway maging inspirasyon ng mga tao upang patuloy na manalig sa Diyos sa kabila ng mga dinaranas na mga paghihirap sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nagsisikap manampalataya, naway makita at madama ang Diyos na kumikilos sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at guro, naway maipamana sa mga kabataan ang pananampalataya ng ating kinagisnan sa pamamagitan ng kailang pagpapatoo at magagandang halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makibahagi sa pag-asa at kagalakang hatid ng panahon ng Adbyento. Manalangin tayo sa Panginoon. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway magtamasa ng walang hanggang gantimpala sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin Diyos, tulungan mo kami ituwid ang aming mga daan sa panahong ito ng Adbyento upang kami ay maging handa sa pagdating ni Kristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang mga alay namin nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming pinararangalan ang mahal na Birheng Maria bilang Birhen ng Loreto. Bukod mong pinagpala sa babaing lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel,
na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang inihiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magstayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Yesu Kristo, kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.